nagsasalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan niyong gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWI News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Pilipinas, ngayon na! Pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms, It's Culture, Health and Wellness, Business at iba pa, at ng Bravo Filipino Awards as the most stylish teleradio team tuwing Lunes at Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Pilipinas, ngayon na! Pilipinas, ngayon na. Happy New Year. Blessed day, everyone. Welcome once again to our program. And so, because our distinguished guest na nagagandahang pong mga woman of substance ay narito na sa loob ng studio, I'd like to turn you over now sa nag-iisang Miss Universe ng buhay ko. Lady Eliza, take it away.
Maraming salamat sa iyo, aking Yusek Robert. Pinagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Masaganang biyaya at umuulan na pagpapalang araw po at buhay. Ang ali kong dalangin at pagbati para sa inyong lahat, nationwide, worldwide, netwide. At syempre, anuman po ang inyong pinagdadaanan, pakatandaan lamang po natin na mahal po tayo ng Diyos. At bilang ganti, nais po natin siyang unahin sa ating programa sa pamamagitan ng napakatamis na dessert for the soul na talaga namang garantisadong hindi nakakataas ng blood sugar, hindi nakakadiabetes, no carbs, no calories, therefore, hindi nakakataba at libre lamang po yan at maaari nating pagsaluhan sa Isayas, Kabanata 43, taludtod 18 hanggang 19. At sinabi po dito, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. In English, Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Alright, kasi bagong taon. Kaya yan po ang napili nating salita ng Diyos. Ngayon pong araw ay dahil bagong taon at kararaan lang ng mga holidays, nung Christmas season at nung bagong taon. At sa mga taong nawalan po ng minamahal sa buhay, mas naramdaman nila ang absence ng mga mahal sa buhay. Kaya minarapat namin na buong tapang na talakayin ang issue na ito na minsan ay nakakalimutan pag-usapan. Pero kailangan pag-usapan dahil hindi dapat nakinikimkim ang sorrow or pain. So ngayon, meron tayong pag-uusapan na tungkol sa grief and expressing your grief through creative arts or kung ano pa man po yung makakatulong para ma-express nyo. And kami po ay nagagalak at kami po ay napagbigyan ng isang end-of-life coach. Grief and end-of-life coach. Yeah, siya rin po ay isang educator, theater artist, at marami pang iba. Ang dami niya pong ginagawa para makatulong sa kapwa at sa ating buong mundo. So please, help us in welcoming Miss Joan Menko. Magandang hapon po sa inyong lahat at nagagalak po ako na naimbitahan po ako ngayon. It's our privilege, Miss Joan. Para siyang si Joan of Arc. Yes. Isang empowered woman. My father named me after Joan of Arc exactly. Ah, Kasi ganun gusto ba? niya na matapang. Kaya pala, matapang at maganda. Oh, perfect for our guest today. And syempre, sinabi niya, matapang at maganda, sinabi ko. Ang atin ng mga isa pang guest ay in charge Yung sa pagpaganda, nagpapaganda. lalo ng mga magaganda na, ay lalo pang pinapaganda. Siya isang chief makeup artist at nawalan din siya ng mahal sa buhay. Kaya napakagandang na-express niya sa artistic pursuit ang kanyang grief. Please help us in welcoming Miss Joanna Marie Liwag. Hindi ko muna siya paiiyak. Kasi namit ko Kala siya. ko may sasabihin Namit yung ko siya pala, sa hello awards po. night. Pinipigilan niya sa sarili niya. Namit ko siya sa awards night. Ang saya-saya niyang kausap. Ang kikay-kikay na yung magkwentuhan doon sa table. Second time na kami nagkakilala. Aba, yung pala, ay, madali siyang mapaiyak. Kaya wag natin munang paiyakin. Alright, doon muna tao ka, Miss Joan. Miss Joan, ang dami-dami mong what do you call that? You wear many hats. Oo, educator ka na, realtor pa, theater artist pa, and grief and end-of-life coach. Okay, sa dami ng ginagawa mo ngayon. Ano talaga yung hugot mo? At saka yung talagang parang, tatanungin ko na, bakit mo napiling maging grief and end-of-life coach? Sa class po namin, no, yung mentor po namin, ang sabi niya sa amin, we will go boldly
where people don't like to go, but all will definitely end up, and that is death. So, it's 100% chance of happening. Dapat nakaprepare tayo dyan. Kasi walang kawala kahit isa sa atin. And so, naging personal vision ko to unite my theater education at ang aking pagtuturo and grief coaching to inspire people, to tell them that there is hope, happiness, and healing even after losses. Amen to that. Tama. Death and life are the two permanent things in life, di ba? Kasi Death and taxes. Death and taxes. Oo. Yes. Doon di ka oo. makakaiwas. Oo, yes. True. Di ka makakapag-excuse doon. When you leave this earth, you pay estate taxes. Estate taxes. Oo, You yes. know, Lady Eliza, that's one thing that I also do. I prepare people for estate planning as a licensed realtor. Ay, So, yeah. tuhog-tuhog Pareho siya. tayo. I'm also a licensed real estate Everything is broker. connected, yes, diba? true. Parang sinasabi niya yung from birth to death, no? Lahat yun kailangan. Hindi, pinakikiramdam ako kung tatanungin ko na si Miss Joanna. Anyway, simulan na natin muna sa pagpapaganda. Sa yung personal experience, naging magandang outlet ba or pag-express ng yung grief, yung pagiging makeup artist mo? Kasi nakakapagpinta ka sa mukha ng mga tao. Di ba? Ayan na. Nakatulong ba? Opo, nakatulong siya. And actually, nag-start talaga ako maging makeup artist After po namatay the ng papa passing. ko. Oo. Yes. So, yun po talaga yung parang, ayan na siya. Teka, balik tayo kay Miss Joan bago umiyak ang ating makeup artist. You know, Miss kasi Joan, gaano arts- ka-importante na i-express ang grief through It's artistic pursuits? arts is very therapeutic, no? There has been lots of studies about singing. Like, 13 minutes of exposing yourself to good music will immediately uplift your mood. And then That's true. even for That's true. dancing, 'di ba? That's very That's true. So whenever we dance, there's a certain part of the hippocampus part of our brain is activated. So meron siya talagang immediate effect doon sa ating pag-uplift ng mood natin. So the arts are very powerful. That is why I really believe that art should be in the spotlight, center True. stage in True. education. True. Kasi yan yung nagpapatunay sa atin, our humanity. Humanity. Diba? True. I totally agree. Ako kasi every day, I listen to praise and worship music when I wake Yes. up. Yun agad yung nag-energize sa akin. Parang, I command my day to be blessed and victorious through praise and worship music. And my husband is a dancer. So, dance exercise naman. At sigurado na talaga naman ma-uplift yung mood mo. And good for the brain, Yes, diba? true. It's against amnesia, Alzheimer's. Oh, yeah. Kasi yan True. coordinated, diba? Oo nga. Sabi mo yung Campus hippocampus. part of the brain. Yes, There has oo. been studies about dancing. Now, Wow. merong nagagawa ang dancing na hindi natin ma-achieve when we just merely stretch or exercise. Kasi lahat yan motor skills, memory skills, kailangan yan when you dance. Oh, that's why you're in theater. Yes. So, lalo naman kasi sa lahat, teatro. di ba, total performance pagka Yes. nasa You will- stage. You will act, you will sing, you will dance. It's very therapeutic and mainly, kahit na manood ka lang ng play very therapeutic siya. True. Cathartic. Cathartic, yes. Cathartic yung True. effect. True. So, talagang it's a way for us to cope with our pain and sadness. Yes. And creative pa siya, di ba? Yes, true. That's why Laging na ba that's why I was pwede? able to write that book, Book. Grief with Hope. Correct. Yeah. Diba? This is a tangible proof Yes. of your grief turning into something productive. Yes, true. Yung hindi ko maikwento sa mga nagtatanong sa akin, sinulat ko na lang dyan para
Kaya sa iyak ako ng iyak pa nagkukwento, basahin nyo na lang. At saka when you write kasi, you are able to identify your emotion. True. Diba? Kasi sometimes we think we're angry when in fact we're not really angry. That is grief dressed as an anger lang pala. Diba? Nangyari yan sa akin eh. Oh, yeah. Tell us about it. Sa trabaho, before kasi nasa sa property management. So yung kapartner ko doon, 'di ba, pag minsan hindi namin hindi kami happy sa boss. So nasesermonan ng boss and then he would always vent sa akin, no? Normally hindi ko 'yan pinapansin. Okay lang, alam ko hindi siya galit sa akin. Yes. Galit siya doon sa boss namin, no? But because my mother passed away, it's just a few weeks after my mother passed away, all of a sudden, kinuha ko talaga yung chair, the dining chair that cost 12,000 pesos, at talagang binato ko sa kanya. Sinalo lang ng isang kasama namin, nagulat din siya. Sabi niya, where did that come from? Yeah. Because you're grieving. Yes, I'm not really angry at him. You're in sorrow and pain. Yes, So, I'm just angry that my mother died Yeah. at siya yung nabuntunan Yes. Okay. Yeah. Let's discuss about emotions of grief. Okay, di ba merong initially shock, may Yes. denial, Yes. merong bargaining, may Yes. anger, merong Yes. ano pa yung i-add mo dyan? But grief does not, hindi siya consecutive. Yes. Hindi ganun ang sequence. Hindi siya straight line eh. Yes. It's a cycle. Yes. Sometimes you feel like you're okay na, Yeah. and then you Yes. hear Yeah, a yeah. song, your Yeah, father's yeah. favorite song, and Yes. that is a very strong trigger, Yes, diba? true. All of a sudden, bigla ka na lang Iiyak. iiyak. And that really happens to some of my coaches, no? Nagda-drive, tapos biglang narinig yung favorite song, tapos bigla na lang siya nag-park, tapos sumagulgol, tatawag sa akin, Yeah. Coach Joan, iyak na siya, Oo, no? true. So, ganun talaga. True. That is why we really have to learn how to manage our emotions. Nothing wrong with our emotions, diba? Yes. That's a moral Yeah. But we have to express our Express. emotions because Yeah. otherwise, tayo ang mahihirapan. Nahirapan, oo. Physically, Oo. high blood, high Ayan, cholesterol. lalabas sa sakit. Baka mamaya ma-heart attack. Yeah. Yung palpitations, Yes, that's that's a normal normal. symptom Oo. of grief. True. Insomnia. Ako 7 months Yes. akong hindi makatulog. Yes, ako rin. Diba? Oo, Alam that's mo why nga yan. siguro naisulat ko yung libro. Yes, Oo, diba? oo. Tapos, minsan naman, you overeat. Minsan naman, ayaw mong Ayaw mo kumain. Exactly what we've gone through. So, grief affects not just the emotions, but all facets of Oo. our being. Oh, yeah. Physically, mentally, brain yeah. fog. Yeah, brain fog. Yeah. Nasaan na ba yung susi? Nasaan True. na ba yung cellphone? True. Diba? And the True. things that we are parang normal na ginagawa natin, yung function natin, biglang, hindi ko na alam, paano na ba ito gawin? Yes. Diba? Oo. So yeah. mentally and then socially, if we Yeah. are not careful, this is also the time na we end up ruining relationships. Huwag mag-isolate, Nag-isolate, Another symptom yan ng ayaw grief. umattend ng mga gathering. Gusto mo nakakulong ka lang. Yeah, oo. Normal ang ma-depress pagka namatayan. Oo. Diba? Nawala sa buhay. So, we have to normalize all these symptoms or expressions of grief. Yes. Nothing wrong with them. In fact, they are proof that once we love. We have love. Yes. That's why we Once- grieve Yes. so painfully. True. Okay. True. Meron lang reaction dito, yung wife ni Captain Mario Royena. They're watching. Sabi, classmate ko to eh. Napaka telegenic nung dalawang guest nyo. Is it just the makeup? Pakitanong nga kay Miss Joanna. Pareho silang maganda. Oo, kung Yes. it's because of the eyeshadow. Lahat. Nakikita pala yun. Kasama na lahat. Paki-answer nga yun. Ang gaganda Miss pa ng Joanna. kulay, Kailangan po Purple. talaga, Ah. sa paglalabas po tayo, nakaayos po tayo. Lalo na Kaayos. po kung may pinagdadaanan po tayo. Kasi mas una pong makikita yung, syempre yung outer appearance natin, di ba po? Iyon. Kaya nga,
nung nakita niyo po ako noon, Mm. akala niyo masayahing bata lang ako. Yeah, na yeah. Parang Masayahing happy-go-lucky bata. lang, Oo. mag-receive lang ng Yes, award. yes. Mamaya-maya, Ah. nagpupunos na sa gilid. Oo nga. Yun pala, umiiyak. Na-trigger siya nung conversation namin about the book. Nagulat na lang. Nandun siya, kumaga kayong tatlo, kaming dalawa ni Miss Rebecca, tapos siya. Narinig niya, tapos biglang nagulat na lang kami. Umiiyak na siya. So, ganun, yun, trigger. And that's very normal. And it's been 14 years, 14 no? years po. Wala talagang no kahit time na limit. time limit. In If grief. you think grief has an end or has a time limit, baka nagkakamali kayo. Kasi walang pinipiling ilang taon na ang nakaraan or ilang dekada na It's an nakaraan. unwelcome guess, Mhm. but grief can teach us some things that nothing else can. True. So if we allow grief to be our teacher, our coach, we will end up better individuals. In my case, I became more considerate and understanding and forgiving and compassionate. And these are the values that we would like to further develop, diba? Same here. I live by the day na I would always say I will live as if it is my last day. All the love that I can give, I will give. And I'll take every day as if it is Christmas every day. That's a Yun. valuable lesson you Oo, learn because oo. of your pain. Yeah. Okay, Kasi, may follow-up question. Miss Joanna, how are you able to maintain looking good when beautiful while grieving? But before you answer that, ay, ang bilis na before you answer that, we'll just pause for a very, very brief reminder. Don't go away. We'll be right back. The time for your convenience is now 2:25. That time check was brought to you by M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Pilipinas, ngayon na! Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube, at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Nahanap mo na ba ang iyong the one at naghahanda na kayo para sa kasalan? O teka muna, bago ang invitation at reception, asikasuhin niyo muna ang inyong marriage license. Dahil kung wala kayo nito, walang epekto ang kasal ninyo. Kaya kung hindi niyo pa alam kung paano kumuha, sundin niyo lamang ito. Step 1. Pumunta sa local civil registrar ng inyong city o municipality para sa application ng marriage license. Step 2. Kasama ang partner mo, ihanda ang inyong birth certificate at residence certificate. Maghanda rin kayo ng Certificate of No Marriage o CENOMAR kung hindi pa kayo kinasal dati. Kung galing naman kayo sa hiwalayan, kailangan makapagbigay ng Judicial Decree of Annulment. Death certificate naman kung namatay ang dating asawa. Step 3. Kumuha ng marriage counseling certificate mula sa inyong marriage counselor. Kung foreigner naman ang iyong fiancé, kailangan niyang maipakita ang kanyang passport at certificate of legal capacity to contract marriage mula sa kanyang embassy. At kapag nakasal na kayo, marriage certificate naman ang kukuhanin mo. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!
latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Ilang mababata sa Kamara ikinabahala ang sinasabing ilegal na hakbang ng Amerika laban sa Venezuela. Ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Nagpahayag na matinding pagkabahala ang ilang mambabata sa Kamara hinggil sa umano'y ilegal na hakbang ng Estados Unidos laban sa Venezuela at ang Pangulo nito na si Nicolas Maduro. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, dapat magsilbing babala sa buong mundo ang naging aksyon ng administrasyon ni US President Donald Trump. Sinabi ni Sendanya na mismong si Trump ang umamin na ang interes sa langis ng Venezuela ang isa sa mga dahilan ng kanilang paglusob na malinaw umanong paglabag sa international law. Para kay Sendanya, ang hakbang ng US ay lalo lamang nagpapalakas at nagbibigay ng katwiran sa mga kahalintulad na agresyon ng Russia sa Ukraine at ng China sa West Philippine Sea. Kinundira rin ni Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang insidente dahil tahasan itong sinisira ang role sa base international order at nagtatakda ng mapanganib na president ng mas lantad na agresyon ng kapangyarihan. Anya'y binabalik lamang ng naturang hakbang ang mundo sa isang barbarikong sistemang might makes right na tila ibinubura ang mga naisulong ng United Nations makalipas ang 80 taon. Inilalagay din anya nito ang Pilipinas sa alanganing posisyon sa usapin ng moral ascendancy, lalo na sa pagprotesta at paglaban sa pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Anya mahirap igiit ang paninindigan sa international law kung ang pangunahing kaalyado ng bansa ay gumagawa rin ng kalintulad na agresyon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang takip naman kay retired Air Force General Romeo Poquiz magdudulot ng takot sa mga kritiko ng pamahalaan. Ayon yan sa isang abogado. Kung sino man ito, pakinggan natin sa ulat ni Patrol 38 Jen Patrolya. Posibleng magdulot ng pangamba sa mga humihingi ng transparency, pananagutan at hustisya sa paggamit ng pondo ng bayan ang pag-aresto kay retired Air Force General Romeo Poquiz. Ito ang iginiit ni Atty. Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una nang kinumpirma ni Rodriguez ang pag-aresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kay Poquiz kaninang umaga sa Ninoy Aquino International Airport matapos lumapag ang sinakyan niyang commercial plane mula sa bakasyon sa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. Ayon kay Atty. Rodriguez, ang pag-aresto ay kaugnay ng kasong sedisyon na isang bailable offense. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Malacanang at ang Philippine National Police kaugnay sa nasabing pag-aresto. Ako si Patrol 38 Jan Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, dating Senador Bong Revilla naghain ng counter affidavit laban sa pagkakasangkot niya sa flood control projects. Ang detalye ng balita mula sa live report ni Patrol 24 June Samson. Muling pinabulaanan at ikinalin ni dating Senator Bong Revilla ang aligasyon sa kanya kaugnay sa umano'y manumalyang flood control projects. Pasado alas 10 kaninang umaga nang dumating sa Department of Justice si Revilla at naghain ng counter affidavit matapos siyang sampahan ng reklamo ng National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project sa Bulacan kung saan sangkot ang Wawaw Builders. Iginiit si Atty. Francesca Lourdesenga, tagapagsalita ni Revilla, na walang basihan ang mga aligasyon at walang kredibilidad ang mga nag-aakusa sa dating senador. Naniniwala ang kampo ni Revilla na may babasura at hindi na aabot pa sa korte ang reklamo. Hindi na rin nagbigay pa ng pahayag si Revilla sa media. Para sa Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbibalitan kami, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up.
At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Anjo Reñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DWIZ! Pilipinas, ngayon na! Pilipinas, ngayon na! Alright! Welcome back to Pilipinas ngayon na. Maya pagat panapon sa Kapampangan, naimbag nga malem sa Ilocano, masantos siyang rem sa Pangasinan, marhay na udto sa Bicolano, maayong hapon sa Kabisayaan, tsama kuyab in the Batanes Islands, maupay na kulop sa mga taga-Samar, buenas tardes sa mga Chabacano at sa ating mga kababayang Muslim across the globe. Peace be upon you. Assalamualaikum. And because Pilipinas ngayon na can be seen and heard worldwide, please allow us to greet you hello at random languages. Hola, aloha avakeya, marhaba, guten tag, bonjour, здравствуйте, ciao, ni hao, konnichiwa, annyeonghaseyo, sawadee, sin ciao, prin haunda, Grutsi. Yusek Robert, balikan natin yung tanong, kay Yes. Miss Joanna. Tinatanong How do you- kung paano siya nag-grieve in style kasi How are you able to maintain beauty, while grieving. grieving? Yes. Paano mga ginawa yung Miss Joanna? Ayun. Kasi nga po, nung namatay yung papa ko, yun yung naging start na maging makeup artist ako. Pero prior to that, maarte na po talaga ako. Okay. Mahilig ako mag-dress up, ganyan. Sa Okay. office, nag-dress up ako lagi. Okay. And syempre, nung namatay siya kasi sobrang sakit, plus ako yung panganay. So I have to stand up, alam mo yung Assume the responsibilities maging, of your assume the dad. responsibility, maging breadwinner, and syempre kailangan ko ipakita sa mga sisters ko, kasi 3 kaming babae. So I have to show them na kaya ni ate. Kaya, oo. Kaya ni natin, ate. nawala lang si papa, but we can go on. Yes, We true. can move on. True. Ang medyo feeling ko po kung bakit ako laging naiiyak pag Yeah. siya na pag-uusapan is because hindi ako nabigyan ng sapat na oras para mag-grieve. No time to say goodbye or to grieve. To grieve. Oo, po. dahil Kasi nga may responsibility na responsibility naghihintay. po agad. Oo, agad. So parang oo. ang hirap na. You can't afford to Sandali, grieve. iiyak Oo, muna ako. teka. Oo, totoo. Hindi pala Hindi pwede. pwede. Oo. Kasi pala ako pala yung magpapaaral ng Yes. dalawang college. Yes. Ako oo. pala yung bawal bibigay sa mag-day pamilya. off. So bawal Day mag-grieve. off, Bawal mag-grieve. mag-day off. Bawal tama. maglungkot-lungkutan si Yes. girl. Oo, yeah. So, ang ginawa ko na lang po is I tried my best to be happy. Okay. Happy outside, kahit deep inside, ang sakit-sakit niya. Sakit-sakit. And there were times na like during may mga mini-makeupan ako noon. Ang dami ko po kasi talagang nakakasalamuhang tao. So, iba-iba. And there was a time na may mini-makeupan akong isang mommy. Tapos, ang saya-saya niya. So, makeup kami, lalala, kwento ko. Yeah. And then, sabi niya, ang saya-saya mo, no? Ang sarap mong kausap, ang galing mong mag-makeup, ang gaan ng pakiramdam mo. Pero yung mata mo, malungkot siya. Nakita sa Sabi mata. ko, Mother, grabe ka naman. Hindi naman ako sad. Sabi niya, hindi, parang malungkot kasi yung mata mo. Tapos parang sa loob-loob ko, hindi rin pala siya ganun kayang itago. Hindi kayang No? itago. Kahit physically, okay True. ka, maganda yung pananamit mo, hindi na True. namamaga yung eyes mo, kasi maganda yung concealer Yes, na gamit mo at color corrector. True. Hindi pala siya ganun Oo. din natatakpan kasi when someone who is going through that same experience, pag nakita ka pala niya, alam pala nila, parang alam, may oo. lukso ng ano ba to? Oo, Lukso yes, ng yes. dugo. Oo. Yung They feel your damdamin. pain. They Yung feel what you're going Tapos parang through. pinag-pray niya kasi ako, sabi niya, parang sana kung ano man yung pinagdadaanan mo, malampasan Maibsan mo naman. siya. Oo. Opo. And actually,
feeling ko naman, hindi ko pa rin siya nalalagpasan. Kasi lagi lang siyang nandyan. The Oo. feeling is just there. The pain, the sadness is just there. But I've managed to smile over it. Kasi True. parang wala naman akong magagawa kung iiyak ako. Like, katulad po nung awarding, nung second yes. time po nating mag-meet. Yes. Umiyak po ako, pero nung alam ko nga awarded ako, saan Mag-retouch na. Mag-retouch Kailangan na. mag-retouch na. Kailangan hindi mahalata ng mga tao. Yes. Pinaiyak ako ng dalawa Yes. kong katabi. Yes, true. Dahil sa book na yan. Kasi, actually po, kaya po ako naiyak dito sa libro. It's my first time na makakita ng Libro tungkol sa grief. Yeah, about grief. Na someone na matapang para isulat siya. Oo. I-discuss siya. Yes. Tapos i-share yung experience. Yes. It's Parang not easy. It's not easy po It's kasi a difficult task to do. paulit-ulit mo po siyang babalikan. I would diba? always drum ng luha ang puhunan ko dyan. Opo, diba? Every time you write, hindi mo mapipigil. Parang ang dami pong drafts siguro, Oo. Ang daming tissue na ubos. Sobra. Yun. Kasi parang And yun she po was yung- writing that at 3 a.m. Yeah. Only at 3 a.m. in the morning. Ginigising ako ni Lord sa madaling araw Para to isulat write siya. that. Magigising siyang 7 a.m. magang-maga yung mata ko. Hindi niya alam kung bakit. Sabi ko, tinapos ko yung chapter 2, chapter 3. Yung mga ganon. Oh. But you know, Eliza, Yeah. if I may correct the false notion that tears are sign of weakness. It's That is not. not It is true. not. Yes. Tears actually are God's gift to Yes, us. may chapter dyan. It's, Sacred gift of it's a- tears. yes, it's a Sacred gift of You know, tears. what happens when we cry, visually, Yes. nagiging mas klaro ang ating paningin. Paningin. At ating pananaw sa buhay. Yes. And then, when we cry, we produce stress hormones. We release Yun. these hormones. And on top of that, we also produce dopamine, you know, Yes. endorphins, Yes. and pain, you know, yung mga chemicals that relieves our pain. So, tears actually is our best friend. Best friend, yeah. There's nothing wrong when you cry. You know, Yes. bad trip ako pagka pumunta ako sa wake, and then I would hear people say na, don't cry, huwag ka na umiyak, nasa heaven na naman di ba? Hindi dapat That pigilan. is the worst comment you Yeah. would give to Yes. someone who is, you know, Grieving. grieving. There's really nothing wrong in crying. True. Ako, okay to niyayakap cry. ko na lang eh. Hinahayaan ko Yes. siya. Kasi I've It been soothes through you. that. Oo. Diba? Saka yun nga, huwag niyong pipigilang umiyak. Kasi, hikikimkimin mo ba yung damdamin? Diba nga, Hindi lang ko hindi po healthy. umiyak yung bride ko lang. Kasi hindi pa siya Ay, kasi, nakakamarcha. yung marcha, Yun lang yung pipigilan Oo, natin saka umiyak. sayang yung makeup. Sayang yung Pero makeup. okay, speaking of makeup, Miss Joan, no? Naging sandata ko rin ng makeup for so cover. many okay, after a year hanggang ngayon, minsan bago mag-broadcast saka ako matitrigger. So, I would depend on eye makeup para matakpan yung pamamaga Yeah. ng mata ko. Okay, speaking of that, ano ang dapat gawin pagka gano'n namamaga? Matalagyan ng concealer? Mas tapangan ba ang eyeshadow? Ano po or muna, kalma po muna. Kalma muna. Opo. Una, kumalma muna. Oo. Kailangan po muna mag-stop talaga yung pag-iyak natin. And kung kaya na, mag-cold compress muna. Ayun, hindi ko na nagagawa Tanggalin yun. muna natin yung puffiness. So, meron na ngayong mga massager, eye massager. So, yun, it's helpful para matanggal lang yung puffiness. And then, ayan na, pwede ka nang dahan-dahan na maglagay ng makeup. Kasi, pag po talaga sobra yung pag-iyak natin, mamamaga po yung mata talaga. natin. Namumugto ang namumugto, mata. hindi na po siya mawawala. I mean, yung pagiging puffy niya, Yeah. agad-agad. Yes. Yung redness naman po, may mga eye drops na pwedeng ilagay para mawala yung Yeah, redness. I have an para eye mawala drop. ang bakas Yes. ng pagdadalamhati ng pag-iyak Yeah. natin. And then, with the eyeliner, yun yung medyo pambawi. Eyeliner. You do a eyeliner. Winged So, medyo eyeliner. meron siyang angat ng konti. Ayun, para may lift yung mugto. Yes. Malilift po yung Tip! eyes. Tip for grieving eyes. Maglagay ng
winged sa eyeliner. para magandang maganda. Oh, may lift, hindi mugto. Kahit malungkot yung mata mo, masaya ang eyeliner ko. Perfect siya on flick. Teka, Miss Joan, one question ha. What would you tell those who just recently lost a loved one na sasabihin nila na parang hindi ko kaya magsimula ulit? It happened to me, first day. I thought I would not survive that first day. I thought I would die also. Ano yung una mong sasabihin sa kanila para magsimula ulit? For me, I let them tell their stories. Tell me about your pain. Tell me about who you lost. What is the most memorable experience you had with your loved one? I let them talk. I let them celebrate the life, diba? And the love that was shared. I let them, unclasp their book of life. Because there's power in telling our stories. Yan, there's power in telling our stories. Tandaan nyo yan. Huwag po kayong mahiya na magkwento. Okay. Diba? Sususugan ko lang yung kinakwento ni Miss Joanne. Ito po ngayon, aaminin namin sa inyo that on cam, you see us smile, you see us laugh, sometimes with our guests, especially pagka nasa kidding mode at saka they're cracking jokes. But behind the scene, on bended knees po, on bended knees, we still cry out loud to God and ask why. Yes. So, buti na lang sinabi mo, pwede pala maglagay ng wing. May problema ang kalalakihan. Hindi pa na-invento ang makeup for kalalakihan yata. Magandang shades po. Okay. Tama pala itong ginagamit ko. Nakakapogi po yan. Okay, bago kami mapaluha. So Magbabalik po ang Pilipinas ngayon na pagkaraan lang po ng ilang mahalagang paalala. The time for your convenience is now 2:45. Don't go away. We'll be right back. Nag-warm up pa lang po ang ating mga guests. Pilipinas, ngayon na! Time check. It's 10 o'clock. Tuwing 10 o'clock, siguruhing nakatuto ka sa Aliw Broadcasting Corporation, DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at DWIZ News TV para sa Health Habit. Makinig, manood at follow na sa Health Habit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, 10 o'clock ng umaga at 10 o'clock ng gabi. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Halina tuklasin sa isang whirlwind tour ang Lucena City. Una na dyan ang makasaysayang Lucena Cathedral, isang baroque gem mula pa noong 1884 na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga deboto at turista. Sunod, damhin ang malinis at luntiang vibe ng Perez Park, kung saan pwede kang maglakad, mag-picnic o mag-relax habang tinatanaw ang monumento ni Manuel Quezon. Para naman sa beach vibes, tara na sa Dalahican Beach. Perfect sa fishing at maagang sunrise strolls. At para sa kakaibang spiritual o retreat feel, malapit sa Lucena ang Kamay ni Jesus Shrine sa Lukban. Hindi lang simbahan, kundi healing sanctuary din. Kaya't ano pang hinihintay mo? I-ready na ang iyong camera at i-experience ang puso ng Lucena. At iyan ang ating highly recommended. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito!
Ginawan ka ng resignation letter ng employer mo at pilit itong pinapapirmahan sa'yo? Nako, bawal ito. Sa panahon ngayon, maraming dahilan kung bakit nagre-resign ang isang empleyado. Mahirap man itong gawin dahil sa hirap ng buhay, pero kakayanin para sa mas magandang kinabukasan. Pero paano kung sa inyong opisina, ginawan ka ng resignation letter ng boss mo at pilit itong pinapapirmahan sa'yo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Base sa Article 297 ng Labor Code of the Philippines, hindi maaring pilitin, takutin o linlangin ng employer ang isang empleyado na pumirma sa isang resignation letter. Ayon sa batas, ang pagpirma sa resignation letter ay dapat na kusang loob o voluntary mula sa empleyado. Bukod pa rito, maaari lamang tanggalin ng isang empleyado kung may just cause o authorized cause na nakasaad sa batas. Halimbawa nito ay serious misconduct, gross neglect of duty, fraud o redundancy. Kaya kung wala ang mga ito at ang pagpapapirma ng resignation ay sapilitan, ito'y maituturing na constructive dismissal. Ang constructive dismissal ay maikukonsiderang unlawful termination dahil hindi ito isang valid na voluntaryong pagre-resign ng isang empleyado. Kung pinipilit kang pumirma sa resignation letter, maaari kang magreklamo sa Department of Labor and Employment at NLRC, kung saan maaaring maharap sa mga parusang administratibo at multang itinakda ng batas ang iyong employer. Kaya sa mga employer, ang resignation ay kusang loob at hindi ipinipilit. Huwag gamitin ang kapangyarihan para manakot ng empleyado. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Pilipinas, ngayon na! Team Pilipinas Ngayon Na would like to give its sincere gratitude and thanks to our dear viewers and listeners for the numerous awards and recognition we received through the years from the following award-giving bodies. Triple Best Choice Awards, Pilipinas Ngayon Na as Outstanding Social Media, TV, Teleradio Talk Show. Lady Eliza as Outstanding Social Media, TV, Teleradio Talk Show Host. Yusek Robert as Outstanding TV, Teleradio Talk Show Host. Asia Pacific Luminaire Awards for Lady Eliza's Radio and Online Host of the Year Award. Bravo Filipino for Yusek Robert and Lady Eliza's Most Stylish TV Teleradio Team Award. Fama's Presidential Award for Positive Wholesome Programming. Asia's Golden Globe Awards as Remarkable TV, Teleradio, and Social Media Hosts. Legacy Awards, Lady Eliza as Inspirational Empress of the Airwaves. Yusek Robert as Inspirational Multimedia Prime Mover. Pilipinas Ngayon Na as Most Inspirational Social Media Teleradio Talk Show. The second Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers as Remarkable Teleradio Hosts. Philippine Fashion Trends Awards in Broadcast Journalism Leadership. The second Southeast Asian Premier Awards as Premier Achiever Outstanding Online and Radio Hosts. And a Not TV Seal Award for 2 consecutive years from Southeast Asia Foundation. Ilan lamang yan sa mga pagkilalang aming natanggap. Pakaasahan ninyong magpupursigi ang Team Pilipinas Ngayon Na upang ibigay sa inyo aming mga masugid na tagapanood at tagapakinig ang napapanahon, makatotohanan, positibo, nagbibigay kaalaman at nakaka-inspire na programa. Ang mga pagpapalang ito ay alay rin namin sa Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Group, DWIZ News Team, DWIZ Digital News Team, DWIZ News TV, at Aliw Channel 23. Sa Diyos ang lahat ng pasasalamat, papuri at pagsamba. We love you all! Alright! Kanina, napag-usapan namin ni Coach Joan. Nagfa-facilitate pala sila ng grief share sa yes. Correctional No, Institute it's in Union Church of Manila. We conduct grief share, that is a 13-week module 13-week exclusively for the bereaved. So,
kung meron sa inyong nagdadalamhati, support system is very necessary, no? Don't journey the road on your own. When you can share it with a group, it's a very safe place for you. You will not be judged. True. Whatever you share there will remain confidential, and you can feel free, to tell your stories and to release all those pent-up emotions, no? So you can email carecoordinator@unionchurch.ph. We will begin the first cycle around first week of March. Oh, care coordinator at unionchurch.ph. That's healthy and therapeutic. Yes, very therapeutic release. siya. And Yeah. siguro one of the greatest joy, that's why I do this ministry, is you see the transformation. True. Yung iyak ng iyak Yeah, every yeah, meeting. yeah, Tapos ngayon, marunong na silang mag-care, mag-give Mag-care. ng comfort to others. Yes. Yun yung talaga, the miracle. Fulfillment. Yes, Yeah, the yun, miracle of God's power of healing. True. God can transform the pain into purpose. That's his name, Jehovah Rapha in Exodus, Yes, diba? Jehovah The Rapha. God who heals. Who heals. Amen Also to the that. test, from test to testimony. Yeah, yes. It becomes a testimony. Oo. Miss Joanna, ikaw, ano naman yung ma-share mo to the world na pinaka magandang nangyari sa yung nangyari po sa akin, no, lagi kong sinasabi na God has a purpose kung bakit ko siya pinagdaanan at kung bakit ko pa rin pinagdadaanan yung mga bagay ngayon. And wala akong babaguhin. Sabi ko nga, kung mabubuhay ako ulit, kung mangyayari yon, if I have to go through that pain, okay lang sa akin. Kasi hinubog ako ng pain na yon to a much stronger and much responsible Joanna. Kasi madami akong na-achieve sa buhay ko na ako lang mag-isa, and I know with the help of God and with my papa looking out for me, meron akong isang malaking guardian angel doon na nag-cheer for me. So I know yung pain na yon na pinagdaanan ko, I just had to go through it. Para maging mas okay kami. And ngayon, nakikita ko yung family ko, we're still together. Yung mga sisters ko, kanya-kanya na kami buhay, but we still hang out itong New Year lang. And sabi ko nga, lahat yun ipagpapasalamat ko kay Papa. Kasi to be honest, hindi ako magiging makeup artist. I wouldn't have touched a lot of lives kung hindi dahil nawala yung Papa ko and I had to be a makeup artist to support my family. Yung pagiging makeup artist ko, it's all because of him. And yun yung purpose ko, mapasaya ko lahat ng clients ko. And yun nga, sobrang saya kasi 14 years na akong nagme-makeup. Wow. Madami na po talaga akong napaganda. Mas napaganda at mas napasaya kasi yung live sharing. And ngayon po, ang aabangan sa akin, magkakaroon po ako ng bridal fair this year. Okay, very this good. coming January 17 to 18 po, nasa SMX ako, sa Getting Married Bridal Fair. So, sa mga brides natin na nanonood, sa mga gustong magpakasal, mag-propose, at gusto na mag-canvas. Saan kanila matatawagan? Or Matatawagan po nila din ako sa 0917-149-6412, and you can message me sa Facebook. Yung pong name ko, i-search na lang po siya, makikita niyo. Joanna. Yes, Joanna po. Liwag. Si Tart, may si pumasok Miss lang Joan si naman. Councilor Pablo Ocampo ng 6th District of Manila. Tinatanong, malaki ba kita dyan sa pagme-makeup? Depende. Okay lang daw mo sa kasi wala raw nanonood na BIR ngayon. Nagbabayad po ako ng tax. Yun. Yes po. So, depende sa package kasi Depende yan po sa package. Saka kung malakas po mag-tip. Yes, di ba? Konsehal, pagka next time may event ka, tanda mo lang, kailangan malakas mag-tip. Yes. Miss Joan, meron kang parang event gagawin sa Jensen, This Friday, I'll go to Jensen to give a grief seminar to the church leaders there. So it's gonna be held at General Santos Hope Christian School. So wounded hearts to gentle comforters. Wow. That will be my seminar. Yeah.
So, wounded hearts to gentle comforter. Joanna, meron akong pabaon sa'yo. Sige, pabaunan natin si Joanna. Psalm 147 verse 3. He heals the brokenhearted Yes. and binds up their wounds. Amen. Psalm 34:18 din. Favorite ko yun. Promise. Maganda siya sa Yes. Tagalog. The Lord is close to the brokenhearted and He Yes. heals. He binds your wounds. Yes. Gusto ko rin Maganda yun, yung siya He collects our tears in a His bottle. Yes, oo yun. Totoo yun. Actually, dyan sa book na yan, halos lahat na yata ng Bible verses on healing na-incorporate ko sa mga chapters dyan sa Because the Word of God book na is Grief with powerful. Hope. Yes. And it will bring healing and comfort to us. Yan. Tutukan niyo po Sulong na Bayan with Miss Lolly Acosta. Wag po kayong bibitaw. At yes, masaganang bagong taon po sa inyong lahat. Pinagpalang bagong taon. Thank you so much, Miss Joan Menco and Miss Joanna Marie Liwag. Maraming salamat. Expressing grief through creative art. Diba? Yeah, buti nga. Nag-ingat na ingat ako kay Joanna. Paiyakin siya. Kasi yung makeup niya, baka mabula. It's okay to cry. Si Miss Joan, talagang Joan of Arc. Oh, yes. Batiin mo yung gustong batiin. Binabati ko po Sweetheart yung mo. anak ko, tsaka Yes. yung mag-ama ko po. Birthday Yes. po nila this January. Oh, bless. So, Happy birthday! Ako, shout out, Grief Share Facilitators. Hello Yes! po. Kumusta kayong lahat dyan? Next time, mag-guest kami dyan. Okay, on that note po, Yes. this is Robert Tiber saying, Happy New Year sa buong Aliw Broadcasting Corporation, DWIC family, lahat kayo. We love you all, guys. and don't forget to do good yes. and to share, for it is in so doing that God is well pleased. God bless you all. Thank you so much. The time for your convenience is 3 p.m. Magkita-kita po tayong muli in another episode of Pilipinas Ngayon na! Pilipinas Ngayon na! Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and